Gamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Yan po. Ito po yung eksena na kung saan kainitan at kasagsagan ng PhilHealth. Ito po yung maugong na balita. Maugong na balita pa lang po noon na ililipat daw ang pondo ng PhilHealth at hihiramin. Lalong-lalo na sa pangunguna ni Ralph Recto, ang Financial Secretary, na talagang gusto niyang ipa-transfer sa ibang proyekto. Ito po yung kainitan na gusto na pa na lang nila o plano pa lang nila na ilipat ang PhilHealth. Ito po si Stella Quimbo. Dapat nag-practice na siya rito para sa darating na April 1, April 2, April 3 ay talagang kursigido na ang Korte Suprema at kumbaga yung mga sasagot niya ay ma-practice niya siya rito. Pero dito sa eksenang to, mukhang sunog naman siya. Dapat noon pa, sinanay niya na sarili niya. Di ba? Ito po ang mabawat eksena na talaga namang pinagbabawal ng konstitusyon na ilipat at ibang allocation ang mga pondo ng PhilHealth na ililipat sa ibang proyekto. Gawin nila ang plano kahit na bawal sa batas. Ito po yun, nakasagsagan ng PhilHealth. Eh ano nangyari? Hindi pa po kasi pumuputok na bankrupt ang PhilHealth dito. Kaya pursigido at masaya pa sila. Masaya pa sila. Nailipat ang... Kaya tuloy po natin ang video dito. Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang No, di ba? Di na may mukha ni Stella Quimbo, no, di ba? Medyo kampante pa siya dyan. Na kunyari nag-iisip. Pero hindi niya rin alam kung anong gagawin niya. Kaya pagdating sa Korte Suprema, ganito pa rin kaya ang magiging kumbaga magiging attitude niya o magiging itsura niya. Di ba? O eto, tuloy pa natin ang video. if I may use a No, titingin-tingin pa siya sa kisame. Kung kaya sa Korte Suprema may kisame ron, o may makikita siyang butiki doon sa kisame. Pero parang dito may nakikita siyang butiki dito sa kisame. Kaya medyo tumitingala pa siya eh. Ano kaya kung pagdating sa Korte Suprema, may titingalin kaya siya doon? Tapos, meron pa kaya siyang mapagtatanungan diyan sa likod niya. Iba kasi ang eksena rito sa Kongreso eh. Kumbaga, eto yung teritoryo nila eh. Ano kaya ang mangyayari kapag nandun siya sa Korte Suprema na hindi niya teritoryo? comparison. Parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you pay for when Oo, you... tama nga naman. Nagkaroon kayo ng kontrata dyan, may pinipirmahan kayo. Eh dito sa PhilHealth, anong kontrata, kung anong pirmahan ang nangyari? Meron ba? open the account. Pero ito, batas ito na pinasal natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit. Oo, yan, di ba? Nasa batas na hindi pwedeng gamitin o hindi pwedeng i-allocate sa ibang proyekto. Dito pa lang, baka tanungin na sila ng Korte Suprema. Sunog na siya rito sa nangyayaring ito. Pero doon sa GAA, na tinanggalan din nila ng budget ang PhilHealth. Damay din dito ang PhilHealth. Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. Pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na PhilHealth, and of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from Speaker pa. Eh kaso, ang nangyari, pinagalitan mo pa ang OSG dahil ayaw na ayaw mo raw umattend
Diyan sa Korte Suprema. Ano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? O, napaisip na naman. Di ba? Diyan sa Korte Suprema, ewan ko lang kung ganyan din. Dito pa lang sa territory nyo dyan sa plenary session dyan sa Kongreso, nagkakanda-utal-utal ka na nawawala ka na rin parang nawawala ka sa sarili. Paano pa kaya kung nasa Korte Suprema ka ngayon? O kaya sa darating na April 1, 23 sa Korte Suprema, mapapanood ka ng buong bayan kung ano magiging style mo ron. Yan, hanggang dito na lang po. At meron pa isang video. Yung tanong kay Solgen, did it violate the Ayan. Constitution? Sabi niya hindi. Kasi ang program appropriation, hindi Kaya po ang balitaktakan at salaysay ni Nery Corminares kay Sir Ted Pailon. yan part ng appropriation. Pasok dito sa debate sa Kongreso, sa second or third reading, huwag mong ipasok. Kasi magkakagulo tayo dyan eh. Siyempre, maraming sabi, bakit tayo? Yes, oo. Diba? Oo. So nilagay sa BICAM ngayon ang naglagay. Kasi hindi na yan mapansin masyado. Ano na lang yan, eyes and nays na ng pag-ratify niya. Okay. Sige. So, So, kaya, it increased kaya nga ito, standalone. kaya nga konektado ito, no? Itong PhilHealth doon sa program, no? Itong petition Correct. ninyo, right? At nabanggit nga din yan Correct. kahapon doon sa interpellation ni Justice Dima Ampao, right? Oo. Correct. Oo. 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 Yan sinasabi mong posisyon mo. Si Justice Dima Ampao din nagtanong kay Solgen nga eh. Dito nga sa unprogram appropriations from the original proposal of the executive na lumobo ng lumobo. Oh, may idinidepensa Opo, opo. may idinidepensa dito si Solgen, di ba? Oo, sa pagtatanong ni Justice Dima Ampao. Ano ang iyong analysis doon sa questioning ni Justice Dima Ampao? Ang nakalagay kasi sa Konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Eh ngayon, nang lumobo yung unprogrammed funds, lumobo ang budget. Nag-increase. So ang natanong sa akin, sinagot ko, of course it increased, it violates the Constitution. Yung tanong kay Solgen, did it violate the Constitution? Sabi niya hindi. Kasi ang unprogrammed appropriation, hindi yan part ng appropriation na nire-recommend ng President. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. But anyway, hindi naman yung nag-i-increase ng budget deficit. Ang reason kasi, Ted, kung bakit nakalagay sa konstitusyon na hindi pwedeng i-increase ng budget, ng Kongreso ang budget ng Presidente, ang rason ng framers, yung gumawa ng konstitusyon, pag gumagawa ang congressman ng i-increase niya, baka lumobo ang budget. Wala naman silang alam eh. Ang Presidente nakaalam ng resources, ano bang operations ng government, etc. So hanggang dito lang ako, 3 trillion. Sa ginawa nilang 4 trillion, may budget deficit na hindi man naman nila alam, di ba? So yun ang sagot niya kahapon na ang counter Hindi, sarado na kasi. Ang ibig sabihin, wala silang alam. Dahil iisa lang ang alam nila. Kung di ang makakuha at makakurakot. Hindi ibig sabihin talaga, iisa lang talaga ang utak nila dyan. Sarado ang utak nila at diretso papunta sa corruption ang utak nila. Hindi, ang pagkakaano niyan wala na sa isip nila yung yung bansa natin na makapulong. Iba na yung iniisip nila eh. Darating na eleksyon eh. Ngayon, naghahanap na sila ng budget nila para sa eleksyon. Yan, nangungurakot na. ko sana kung nakasagot ako, nag-i-increase siya ng budget deficit. At hindi lang TEDA, Okay. pati utang natin mag-i-increase. Kasi pag nag-i-increase yung budget deficit mo, utang ka na naman eh. Oo. And 15 trillion na yung utang Style kasi nila yan sa pangungurakot. Yun na yun. natin. So, Sige. grabe ang impact ng budget na to sa mamamayang Pilipino. Hindi pa lang natin napansin sa ngayon. Oo. PhilHealth ang napapansin natin ngayon. Okay, kasi nga din si Justice Dima Ampao, sinabi niya yung records ng komisyon nung pinag-uusapan ito. Binanggit niya kahapon, kung bakit nga, bakit yun ang provision na hindi ka pwede lumagpas sa proposed budget nga. May wisdom behind it, no? Na hindi mababaon sa utang ang gobyerno. Okay, so Yeah. paano ang ending kahapon? At ito lang, Hindi kasi tayo pwedeng lumagpas sa NEP. Para sa akin, no, ang ibig sabihin niya, ang NEP, kung ano yung nakalagay sa budget sa NEP, ganun lang yun. National Expenditure Program. Yun yung NEP. Kung ano yung doon na amount, doon sa loob ng NEP, dapat hindi lumagpas ang GAB. GAB 1, GAB 2, di ba? Merong mga GAB 1 para sa Kongreso, GAB 2 para sa Senado. Di ba? Magre-reconcile yung mga dalawang yan. Yung GAB na yan, hindi pwedeng lumagpas sa amount na imamatch mo, ibabangga mo.
ang NEP at ang GAB. Dapat hindi lumagpas ang GAB sa amount ng NEP. O di naman pwedeng mabawas ang GAB kahit na mataas ang NEP. Ganun lang yun. Kung may tanong ka pa, kasi din kahapon, parang nadiinan na rin yung mga definition ng accumulated revenue, reserve, surplus, excess. Di ba? Naiklaro na rin ito kahapon. Parang nga, wala nang duda na itong pera ng PhilHealth na kinuha ninyo, hindi ito excess. Di ba? Hindi ito sobra-sobra nag-aawak sa pera ng PhilHealth. Go ahead, Neri. Corrected. Ang mga words na importante kahapon, una muna, yung unutilized subsidies. Ibig sabihin, sa simpleng salita, may pera pala kayo, hindi nyo ginastos sa benepisyo ng miyembro. That's the first. Yung second is yung isoli mo. Ang solusyon nyo pala sa hindi nyo magastos ay ibigay sa program appropriation. Mali yun. Isoli nyo. That's the second. At yung pangatlo, yung issue ng budget deficit syempre at yung utang natin. So nilinaw na parang ang kukuha ko sa kahapon is may mga surplus kayo na hindi naman talaga surplus. Surplus siya kasi sa accounting niyo siguro surplus, pero hindi siya dapat surplus, hindi siya dapat sobra kasi may kulang ang benefits niyo. Marami pa kayong sakit na hindi kina-cover eh. Di kung may Oo, tama. I-stock nyo. Marami pang mga may sakit na hindi nga mabigyan-bigyan, di ba? Dumadami ang mga may sakit na nangangailangan. Ngayon, yung excess na yan, dapat hindi na rin talaga, hindi nyo dinideclare na, na surplus yan. Dapat nilalagay nyo na rin. Kaso bankrupt ng ngayon ang PhilHealth na discovery ng COA, di ba? Na bankrupt. sobra pala kayong pera, di cover nyo, dagdagan yung mga sakit na i-cover nyo. Doon naman O tama. Tama yung sinasabi niya, sa na-cover nyo, kakarampot yung nabibigay nyo yung counterpart nyo sa bill ng pasyente, di doblehin nyo. Kung ganito yung treatment nyo sa isang, halimbawa, I don't know, chemotherapy o kung ano man yung treatment, halimbawa, 50 lang yan, o di gawin nyo 100. Parang, di ba, o kaya yung kidney dialysis, dagdagan nyo ang session, o parang hindi makuha talaga ng mga justices. Yung surplus na yun na diniin, hindi siya surplus talaga, hindi siya excess sa inyo. At it's really wrong for you to consider it as excess. Kaya parang sabi nila, actually walang impact yung kinuha ng PhilHealth na 60 billion. Sinasabi lang nila yan na sobra-sobrang ng surplus. Pero matagal na pala nilang alam na bankrupt yan. Kung ba palusot lang yan, palusot lang na gusto lang talaga nilang may transfer o makuha ang pondo ng PhilHealth. Kaso tinitipid pa nila yung mga benefits na makukuha ng mga may sakit. Di ba? Kulang sa tao. O di mag-hire kayo ng tao para naman yung sobra-sobrang pera nun magasta nyo sa mga worker ng PhilHealth. O di ba? Di madadagdagan din ng serbisyo. May impact yun eh. Kasi ngayon gamitin nyo ng dahilan yun para hindi kayo makadagdag ng benepisyo, di ba? Kasi nawalan kami 60 billion. Marami sanang paggagamitan, Ted. Pero binigay nyo kasi sa mga technically binigay nila sa pet projects ng mga legislators ang PhilHealth funds ng mga miyembro. Sige. So, pwede bang sabihin na yung 60 billion na gastos na? Hindi nila, sabi ko nga, i-prove nila yun eh. It's their burden eh. Dapat hindi, Ted kasi noong naglipat silang una, may kaso No, dapat hindi nila magastos 'yun. Dahil nag-declare nga ng ang Supreme Court na ibalik yung perang 'yon. Paano kung wala na yung pera? Nasa mga bulsa na. 'Di ba? Paano ngayon 'yan? ng final eh. So good faith lang Okay. sana. Aware Pero kung tutusin, pwede sa nakasuhan ng ng Korte Suprema. Yang mga yan, mga gumawa ng ganyan. Pwedeng kasuhan yan Para sa akin, ombudsman na ang uutusan ng Korte Suprema. Pwede yan na sila. Oh, may question pala dito. O nga, no? Insert pala, etc. You're talking about good faith, Neri. Neri, you're talking about good faith. Sorry to interrupt you, but you're talking about good faith, no? And that is terribly missing. Ganito, hindi na iklaro yun ng mga justice kahapon. Asa na may 60 billion na disbursed na ba ito? Nasaro na ba ito? Na NCA na ba ito? Hindi na klaro yung kahapon. Na, sabi ko nga, ang claim namin, ibalik nyo yung 60 billion, kung sinabi nyo nagastos, prubahan nyo yun. And kung kahit nagastos yan, pag may bad faith yan, hindi pwede yun, isoli nyo pa rin yun.
Okay. Si bad faith eh. Di ba? So parang Mm. parang yun ang punto ko kahapon. Isolin nyo yun. Ngayon kung sabihin nyo nagastos na namin, kayo mag-prove, hindi kami. Tapos pangalawa, kahit nagastos na, pag may corruption o may bad faith o may, hindi, isolin nyo pa rin yun. Problema nyo yun, hindi yan problema ng taong bayan. Okay, may tanong ka, Chatley. No. Isolin nyo talaga yan. Huwag kayong aasa na makakuha kayo ng tax o taasan nyo yung tax para mabawi ang kinuha nyo. Di ba? Dapat hindi ganun. Go ahead. Yes po, Attorney Neri, dito sa mga naging pahayag kahapon ng ating mga justices, tatlo po yan, parang ako lang to, opinion ko, same sa stand ng mga petitioners. Kung sakali po ba na, well, di natin alam kung ano magiging desisyon nila, pero kung pumabor sa mga petitioners ang maging desisyon ng ating mga magistrado, sino-sino po dito ang posibleng maparurusahan? Kung meron na. Ang kaso namin ay yung sa issue ng program fund at PhilHealth, no? Ang parusa is of course going to be a separate case, criminal case or civil cases na ipafile. No, kung may parusa ang Korte Suprema na igagawad, normally wala yan, Ted, kasi it's a criminal case eh. So Yes. iba ang kaso. This is a civil case for certiorari. So ang So, the court can recommend actions, of course. Yun ang pangatlong hinihingi ng bayan muna kasi sabi namin, mag-issue ang court ng parameters para yung sinong lumampas doon, yung klaro na may parusa siya para but dito ang ano talaga dyan. Hindi yung ibig sabihin, walang mananagot sa mangyayaring investigasyon na yan. Ito nga sinabi ko kahapon, alam nyo, sabi ko sa Korte Suprema, gawa-gawa ng ilan tayong lahat ang apektado eh. Dapat hindi na maulit ito eh. Kasi Dapat lang. Hindi na maulit dapat to. Dahil sa susunod, palaki ng palaki yung utang natin eh. Bankrupt pa yung PhilHealth. Ano pa ang makukuha nila sa susunod? May kukunin pa ba sila na masisimot sa PhilHealth? Bankrupt ng PhilHealth, di ba? Ibig sabihin, didiretsuhin nila yan. Gusto nilang makakuha ulit sa susunod? ngayon tayong nalagay sa pader dahil nagastos na namin. Parang ganun ba? So dapat walang dito, walang sasantuhin dito sa kasong to. At Oo, dapat lang. Yung anomalya na nangyari, dapat may karampatang kaso sa Oo, dapat may karampatang kaso at parusa dyan. Dapat may managot talaga dyan. Dapat nga, ang ombudsman makialam na rito eh. Sa bagay, hindi pa siya pwede makialam dahil wala pa siya lumalapit na kaso sa kanya. Ang Supreme Court, ewan ko lang kung totoong pwede sila magkaso sa isang tao at ilapit sa ombudsman. Ngayon, yung ombudsman ang siyempre, magdideclare na tatanggalin na siya sa pwesto niya. korte yun. Sa bagay, yung mga yan, hindi naman impeachable yan, di ba? Yung mga congressman, tsaka senado. Hindi naman impeachable yung mga yan. Okay, and well, siguro, sabi nga ninyo, no, nabanggit mo kanina, accountability rin na pinag-uusapan natin dito eh. Kung we look forward nga, no, na paborable ang magiging desisyon ng ating mga maestrado dito sa inyong petisyon, ibang usapan yung pagpapanagot sa mga may gawa nito, di ba? Yes. Okay, sige. The separate criminal case. Yes, okay. Kasi ito lang Ted, masingit ko lang, Ted, Mm. Kaya ka-frustrated kami sa bayan muna. Kaya ang corruption is one major issue sa eleksyong ito eh. Kasi nanalo kami sa sa Port Barrel noong 2013. Tapos pagkatapos niyan may mga kinasuhan. Parang wala akong alam na. Parang maraming na-acquit ba? Parang pag nung lumabas yung Napoles, parang grabe kayo, di ba? Dami niyong ginawa, gano'n. So, ang executive, Di ba? Anong nangyari sa Napoles? Kagagawan ng gobyerno yun. Bakit nakawala si Napoles? may tungkulin ng executive kasi na si aliado yan o kaaway sa politika, doesn't matter. Pag nangurakot yan, ulong yan. Hindi pwedeng sa aliado ko yan eh. So, i-acquit. Kasi parang, I don't know, i-trace mo siguro yung Napoles. Ilan ba doon na nakulong talaga? Sa napakaraming may kaso. Napoles, of course, nakulong. Pero yung mga legislators ba na involved? So, Yan yung sinasabi niya. Yung mga legislator na sangkot ng mga senador. May nakulong pero nakawala rin eh. Yan lalo na si Napoles, nakawala rin, di ba? frustrating lang yan kasi madaling sabihin minsan na dapat kasuhan. Pero nasa kamay ng executive kasi yun eh. Department of Justice yung pag-prosecute at Sandigan Bayan for that matter or ombudsman. Pero so far, medyo hindi satisfactory yung sa corruption. Ted, kung may anti-corruption drive ka, dapat hindi yan babahiran ng politika. Kay aliado, kay kalaban sa politika, dapat pag nangurakot, kulong yan. Walang patumpik-tumpik dyan eh. Krimen naman kasi yan eh. Sa Japan nga may harakiri, di ba? Ganun din sa mga China, pero hindi naman harakiri sa China eh. Binibitay po sa ibang bansa.
And that's the problem now with the second phase of this issue, which is sino ba ang mananagot dito? Yan ang kailangan pang trabahuin natin. Eh, ang tanong, sino mananagot? Anong tawag dyan? Misappropriation ng pera ng PhilHealth? At the very least, Ted, pag i-file na yan, pag i-file na yung kaso, una muna, simulan natin sa pinakamalakas. May korupsyon na nangyayari, di ba? So that's the first. O di kasuhan sa anti-graft laws. Pag technical malversation, special purpose yan, ginastos niya sa kung ano-ano, technical malversation is another one, di ba? Tapos pangatlo, yung failure to account. Pag hindi ma-account yung mga pondo na yan, kasi alam mo, tuda ako kung ma-account yung, at least yung 431 billion na total ng program funds. So that's another graph case. So depende sa circumstances niyan, at the very least, para sa akin, pag may nakalaan na purpose ang isang public fund at ginastos mo sa iba, at the very least, technical malversation yun, Okay. ang kaso sa'yo. Sige, so one at a time, kumbaga, no, dito sa mga, kasi dapat dito dapat hindi na ito maulit, no, kung sakasakali nga kasi, jurisprudence na yun, no, bawal mong galikutin yan, no, itong pera Yeah, para specific yan sa kalusugan ng mga Pilipino, period. Pero yung Period. mga gumawa nito, di ba, paano magtatanda yon, di ba, kung sakasakali nga wala naman maghahabol sa kanila. So at the end of the day, bayan muna pa rin na maghahabol dito. Yun ang problema namin, hindi namin kaya bulin lahat yun. Okay. Pero gobyerno dapat ang main, but we all need the support. Kailangan naman kami, siyempre, Okay. bibila din kami dyan, but we need the support of the people. Pero sa akin, para sa akin, hindi lang bayan muna ang nag-file ng kaso dyan eh. Nag-file ng, ano. May mga ibang politiko pa eh. Lalo na yung mga kumakandidato. Meron din dyan. All naman kasi yung hirap nun eh. Mm. It's supposed to be the function of government. Eh, hindi nila fulfill. So, i-push lang natin ang i-push hanggat sa, there will come a time. Ako, Ted, hindi na, hope springs eternal naman sa akin eh. So, tingin ko, there will come a time na lahat ng mga nagnakaw sa kabangyaman ng gobyerno ay makulong din yan. It's just a matter of time at syempre, kailangan i-assert natin yan. Talaga, may Ang problema naman kasi, kung kakasuhan yung mga sangkot dyan, mga nakaupo pa eh. Mga nakaupo pa sila. Eh di may mga power pa. Paano makukulong yung mga yan? all your wish come true. Sige, salamat na marami sa iyo. Ito lang ha. Salamat ha sa inyo sa lahat ng kasama mo dito sa nagpetisyon na ito, no. Hindi lang naman kayo nag-iisa diyan sa grupo ng Bayan Muna. Oo, hindi lang talaga ang bayan muna ang nagpetisyon dyan. Ang nagsulong ng petition dyan sa Korte Suprema. Sabi ko nga kanina, Hindi lang, oo. sa lahat po ng mga Pilipino na nagpapagal dito, no, dito sa isyong ito, kasi kung wala sila, hindi naman ito didinggin ng Supreme Court eh. So, bigyan natin po ng pagkilala. Itong Tama. group Kaya magpasalamat tayo sa mga taong nagsulong ng petisyon dyan sa Korte Suprema. Kumbaga siyempre naging aware sila, naging may pagmamalasakit sila sa bansang Pilipino na nagkakasakit. Nahihirapan na nga tayo sa sakit natin. Tapos mahihirapan pa tayong para sa bayad natin. Nagkasakit ka na nga, nahihirapan ka pa magbayad. po nila Nery Colmenares ng Bayan Muna at sino-sino pa yung mga kasama nyo doon, please lang Nery, para mabanggit naman natin. Senator Pimentel et al., Justice Carpio Morales, Dapat ito si Coco Pimentel, noon niya pa hinarang yan eh. Yung 60 billion na yan. Nandun siya sa Senado ata eh. Nung dinidinig nila Grace Poe at ni Ralph Recto. Diba nandun si Ralph Recto at dinidepensahan siya ni Grace Poe. Dapat inano niya na yun. Mali rin eh. Dapat siya ang nandun doon na kumukontra noon pa. Nandun doon sa plenary session ng Senado. and Howie Calleja, they all form part of the petitioners dito. They should be credited din kasi major din ang part nila sa issue na ito. Sila Cielo Magno. Cielo Magno, yes, of course, kasama yan ng Pimentel case. Petition. No? Sa bagay, oo, tama. Si Pimentel din ang dumidepensa noon sa kay Grace Poe. Kaya kumbagay kumukontra noon kay Grace Poe na dinidepensa ni Grace Poe si Ralph Recto. Pero baliwala lang, di ba? Nakaano rin sila eh. Relax lang eh, dating eh, ni Grace Poe. Nakatawa lang eh. Si Ralph Recto tahimik lang. May plano, di ba? Sa petitioners. So, yeah, it's mabuti nagsama-sama kaming lahat dito and we complement each other. We complement each other sa petition ito. And this transcends any affiliation, this transcends any organization. Kaya nga, ba't hindi ba na ipatawag sa Korte Suprema yan si Secretary Ralph Recto? Secretary ng Finance yan, no?
Dapat nakasama sa Korte Suprema yun eh. Tinatawag din dapat. Kapag pinag-uusapan na natin ang bayan, mamili ka. Bayan o sarili? Bayan muna. Yan, si Chacha. Okay, Neri? Maraming salamat po. Yes, dapat lang concern natin lahat. Kay Duterte ka, kampo ka ng Duterte, kampo ka ng Marcos, kampo ka ng Lenny. Pera nyo lahat yung naka-involved dito sa ITDAS. Oo, tama. Maka Duterte ka man, maka Marcos ka man, maka Lenny ka man, pera pa rin ang bayan yan. Iisa lang ang pinagkunan yan. Mga tax pa rin ang pinagkukunan yan, mga pera natin. Tama? Magkaisa po dapat tayo sa ganitong sitwasyon. Napakalaki po ng nawawala sa PhilHealth. Bankrupt na po ang PhilHealth. 800 billion ang utang na hindi na mababayaran ng PhilHealth. Yan po ang kasinungalingan na pinaggagawa nila noon na hindi na tinatago nila sa atin. Hindi man lang nila sinabi sa atin na bankrupt na pala ang PhilHealth. Ito naman COA, hindi man lang nila agad sinabi noon pa na nagdidesisyon na at nagpaplano na nakaltasan ng 60 billion ang PhilHealth, hindi man lang nila naihabol at na-declare na bankrupt na talaga ang PhilHealth. Tagal na nun. Doesn't matter your political affiliation. Opo. This transcends your political affiliation kasi this is people's money at dapat lang ilaban natin ito sa Korte Suprema o saan mang sa kalsada, sa Korte at sa Kongreso. Salamat na marami muli. Attorney Neri Colmenares. Salamat, Neri. Mabuhay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Tama? Antakin mo Kasi yun. na Teka meron pa lang nga, napapaliwanag ilan ulit ang senador natin? Ilan? 24. Tapos, 24. Senator Coco lang ang kasama nila doon, na petitioner. Sa Oo, dami. yun nga. Huwag kang Anong mag-alala. nangyari? O, di ba? Nakapagtaka. Binilang na. 24. Tapos si Coco Pimentel lang ang lumaban. Grabe naman itong mga senador na to. Tutulog-tulog sa Senado. Hindi man lang naipagtanggol ang budget ng pondo ng PhilHealth. Sa ating Tama nga, si Coco Pimentel lang ang lumaban noon. Nung nag-session, nasa plenary session, na taktakan pa si Grace po, na nasa likod niya, si Ralph Recto. Dinidepensa, o katabi niya yata noon, dinidepensahan niya ang budget na talagang grabe. Transfer pa lang noon. Balak pa lang nila transfer. Na puro kasinungalingan na pinagsasabi nila noon. Na makikinabang daw ang mga Pilipino pag na-transfer na yung budget. Dalawampu dapat minus 1 is 22. Ano nangyari dun sa 22? Mag-alala dahil sabi nga ni Attorney Escudero, perhaps it will happen within reasonable period of time. I'm sorry, pero bilang isang taxpayer, Sige, okay. medyo disappointing. Oo, tama. Tayong mga taxpayer, dapat na masilip natin o may karapatan tayong silipin kung ano yung ginagawa dyan sa gobyerno. Dapat maging accountability sila, maging transparent sila. Tayo ang sumisilip dyan. Tayo kinakaltasan ng tax eh. Ang laki-laki ng tax na sinisingil nila. Nga, nung narinig na natin kung sino-sino yung mga kasamang petitioners, no? Senator Coco lang nandun? Bakit pa kayo nandyan? Nakapagtaka. Iba. Si Coco Pimentel lang. Talking about accountability. Alam niyo sa Do we bayan have na that ito. in this? Hindi rin. Dininig na yung PhilHealth na yan eh. Nandiyan dyan sila Bongo. Na di ba? Na nandiyan dyan sila, ewan ko kung nandiyan si Rapi Tulfo o sila Pato de la Rosa. Dinidig na nila yan eh. Pero talagang matigas. Hindi nila na-convince eh. Dinidig lang nila. Ewan ko ano na nangyari. Buti na lang, nasa Supreme Court yung tinakbuhan nito. Hindi nasilip sila ngayon dyan. Country. Alam niyo po sa Ibalik nila ang pera. bayan na ito, may accountability. Yung pong isang principal na taga Catanduanes. Alam niyo, sinintensya 11 years kulong. Bakit? 5,000 piso ang kanyang umano'y kinulimbat. Yun ang accountability. Yung isa mga kapatid, traffic enforcer sa Manila. Kulong 6 years. Bakit? Kasi meron siyang Yan naman pala eh. Kung ano yung mga nakakasuhang mga maliliit,
dapat yung mga malalaki rin ng mga politiko nakakasuhan din. Pero ang hirap makasuhan, di ba? Maraming investigasyon po nangyayari. Sa bagay, malaki-laki ang pasikot-sikot dyan bago matumbo kung sino talagang nangurakot. Puzzle yan eh. Pong na 11,000 pesos. Yan ang accountability sa Pilipinas. Di ba? Accountability para sa opo. mga... Meron din pong isang barangay kapitan. Oh. Dito rin po sa norte. Baka naman malaki-laki na yun ng kaunti. 27,000 pesos. 27,000. Yes, kulong siya 7 years. Oo, di ba? 27,000. Kulong 7 years. Eto, bilyon-bilyon ang nakukurakot. Milyon. Usapan dito, bilyon eh. Di pa rin nakukulong. Yan ang accountability dito. Alright, sinasabi po natin. Kaya nga Kaya habang nakaupo pa yung mga yan, hindi mo mahuhuli ang mga yan. Makakasuhan na yan kapag wala na sila sa pwesto dyan. Kailan sila mawawala dyan sa pwesto dyan? Di ba? Eh mga buhaya nga. Sakit nga sa pwesto. Bagay, ayaw nang bumaba. Kasi makakasuhan na sila. mga kapatid, itong mga pinag-uusapan natin ito, sana nga tumalab po sa ating isipan eh. Alright, yung binabanggit niya, di ba, na yung pera mo para sa kalusugan mo, paano napunta doon sa tulay? Paano napunta doon sa kalsada? Paano napunta doon sa mga pet projects? Yan po yan, di ba? That is the Oo, hindi malinaw. Basic lang po. Nakurakot. Kahit bata, maintindihan yan eh. Mga kabataan, maintindihan na nila yan eh. Na isang malaking corruption ang nangyayari dyan eh. Pero mo, nasa health, nasa kalusugan, bigla mo ililipat sa construction, infrastructure, di ba? Bigla ba namang ililipat sa ganun? result of your decision during the elections. Because the people you elect is the people. O tama. May power tayo. Ngayon, ang power natin nasa tuwing eleksyon. Dapat mamili tayo ng taong sayad. Kumbagay, karapat dapat. Huwag tayong pipili ng politiko na sabi nga ni Vice Ganda na namimigay ng ayuda. Di ba? Hindi naman nila trabaho ang mamigay ng ayuda. Ang trabaho daw nila, gumawa ng batas. O, di ba? Tama. Kaya huwag tayo pipili ng mga politiko na mga kandidato na namimigay ng ayuda. Lalo na dyan sa gobyerno, marami silang namimigay ng ayuda. Is the government you deserve. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are Ayan, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.